Bagong lahat, holiday pala bukas. Kaso wala rin, may pasok. Meron na lang nasa 20 days bago yung free agency. At base kay Lebron, kinakalibrate pa niya yung decision kung magre-retire siya or maglalaro pa ng isang season. Pero mukhang maglalaro pa si Lebron ng isang season eh. 50-50 chances. Dahil kung magre-retire talaga si Lebron, diretso na tulad ni na Carmelo, Kobe, Shaq, Paul Pierce. Nagkaroon pa nga siya ng retirement tour, pati si D-Wade. Based din kay Lebron, malalaman niya kung ready na siyang mag-retire kapag nakaramdam na siya na tinatamad na siyang pumunta ng arena at practice. Yun ang chance na magre-retire siya. Pero ang mukhang reason, based sa report, gusto siyang ibalik ng Lakers sa roster nila. Kaso ang LA ayaw siyang bigyan ng 50 milyon na kontrata. At based sa demand ni Lebron, babalik siya ng Lakers kung magkakaroon sila ng magandang roster. Dun siya magkakaroon din ng pay cut. Kaso hindi makakabuo ang Lakers ng isang contender na lineup kung hihingi pa rin siya ng nasa at least 40 or 50 million. Dati nagkaroon siya ng pay cut talaga, $1 million. Kaso hindi naman ganong kalaki yun. Desidido din naman ang Golden State na makuha si Lebron sa LA. After din sagutin ni Lebron yung pag-assemble niya or pagbuo niya ng mga super team. Base kasi kay Lebron, gusto lang niyang manalo at wala namang pinagkaiba yon sa isang business na lumilipat ng location. Inadmit din ni Lebron na bumubuo siya ng super team pero siya ang team captain ng mga championship team na yon. Matagal na kasing iniiwasan na sagutin ni Lebron yung pagbuo niya ng super team. Mukhang open din siyang mag-join sa Golden State. Andun kasi yung best friend niya si Draymond at isa pa may report na nire-recruit ni Steph si Lebron na nasa retirement phase na kasi si Steph. Hindi kasi publicly ina-admit ni Steph na nasa phase na siya na pwedeng mag-retire. Pero ang Warriors nakalinya hanggang 2029 sa retirement nitong si Steph. Pang 20 na season niya sa NBA yun. Next season, 2027, magiging 39 na siya. Sa 2028, 40 years old. By 2029, ang target na retirement ni Steph, 41 years old na siya nun. Nagiging injury prone na itong si Steph at nalilimit din yung rebuild ng Golden State. Hindi na makahabol din sa ibang teams na bumubuo ng younger lineup. Based din kay Jake Fisher, mas preferred ni Lebron na magstay sa LA kesa pumunta sa Warriors. Pero ang Golden State gustong makuha si Lebron. Yung pay cut kasi, imminent na yon sa part ni Lebron. Hindi lang 1 million ang possible i-pay cut niya, kundi kalahati. Dahil ang Cavaliers nawala sa circulation, parang iba yun ah. Ang ganda ng circulation. Ang Cleveland nakabantay kasi kay James Harden at kay Giannis. Si James Harden mula 42 million na may guaranteed na 13 million, pwedeng magpababa until 20 to 30 million para lang makapag-stay siya sa Cavaliers. At bahagyang bababa ang tax apron ng Cleveland. Kaya wala ring choice ang Cleveland para maibalik si Lebron, pwera lang kung magkakaroon sila ng sign and trade na player at hindi rin makukuha ni Lebron ang 50 million na kontrata mahigit. Kaya andun na siya sa phase na kailangan niyang magpababa ng mahigit kalahati sa kanyang kontrata. Ang Cleveland nakabantay pa kay Giannis na posibleng ipalit si Evan Mobley na nung pumirma ng max contract biglang naiba yung laro, naging hayahay. Papasok ng NBA draft, ang Milwaukee Bucks ready nang i-trade si Giannis at ang frontrunner Miami Heat. Mukhang kinikilig ngayon si Pat Riley dahil mukhang makukuha na niya si Giannis. Sabi nga ng apo ng mamay, gapusod yung kay Giannis at buo din ang loob ni Giannis na magstay sa East, hindi mapunta ng West. Pero nasa Milwaukee Bucks pa rin ang decision kung saan siya ibabatong team dahil si Giannis mahiyain at ayaw niya mag-request ng trade. Ang package na pwedeng ibigay ng Miami around Tyler Hero na hometown team na ang Bucks kasama si Jaques, kasama din si Kelelware plus mga pillar na player. Isang candidate pa doon, Norman Powell or Andrew Wiggins. Based sa mga insider ng Miami, nag-send na kasi ng trade proposal ang Miami sa Milwaukee Bucks pero hindi malinaw ang sinama sa trade package. Expected pa rin yung mga player na nabanggit kanina at multiple draft picks. Ang iniintay na lang yung response ng Bucks sa offer ng Miami. Madami kasing player ang nasa trade block ngayon, gaya na lang ni Domantas Sabonis na nasa discussion sa Hornets. Kaya posibleng bumaba pansamantala yung value nitong si Giannis.
Based din sa dating best friend ni Lebron na si Brian Windhorst, nagmamadali ang Miami na mag-send ng offer dahil lamang pa sila ngayon. At wala pa silang totally kalaban habang naglalaban pa rin yung San Antonio at Knicks sa finals dahil after matalo ang isa sa mga team na yan, mag-iiba ulit ang trade market at pwedeng maagawan ulit ang Miami. At mawawala kay Pat Riley yung gaupong iniintay niya. Based din sa mga insider sa Bucks, interesado din ang Milwaukee sa offer ng Miami dahil so far sila ang makakapagbigay ng magandang package. Dahil sa West, ang obvious na makakapagbigay ng magandang package kontra Miami, Thunder. Ang expectation ng Bucks, 5 first rounder ang makukuha sa Miami, 3 first round pick at 2 swap. Ang isa pa dun, kung sakaling makuha ng Miami si Giannis, makakabuo rin ba sila ng isang stock na lineup or may player mula sa free agency ang gustong mag-champion na pupunta sa kanila dahil next season, babalik na yung ibang mga player na merong injury. Intact pa rin yung Knicks, umaangat yung Hawks, questionable ang Wizards, nagpapalakas ang Pistons, ang Boston pwede mag-revamp, ang Hornets challenger, yung Cavaliers andun pa rin.